Ang magulang ang ating sandalan sa oras na tayo ay mahina. Pero sino pa nga ba ang iyong sasandalan kung maging sila ay iniwan ka na din? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Lucas. Nay, mabuti naman po at nakauwi na kayo. May sorpresa po sana ako para sa inyo. Masiglang bati ni Lucas habang nagmamadaling sinalubong ang kanyang nanay sa pintuan. Pero sa halip ng ngiti o pasasalamat, isang malamig at galit na muka ang bumungad sa kanya. Bakit ba hanggang ngayon gising ka pa rin, Lucas? Napakakulit mo talaga oh. Bulyaw ni Gina habang isinasara ang pintuan. 12:00 na ng gabi. Hindi ka ba marunong sumunod? Araw-araw mo nilang talaga pinapasakit ang ulo ko oh. Saglit na natigilan si Lucas. Pero nagpumilit pa nga rin siyang umiti. Inaantok na nga po ako, Nay. Pero hinintay ko po talaga kayong makauwi. Nag-aalala po kasi ako para sa inyo. Saan ka po ba nanggaling? Masyado po bang mabigat o mahirap ang trabaho nyo? Inosenteng tanong niya habang nag-aabot ng tubig sa kanyang nanay. Pero sa halip na lumambot ang puso ni Gina, mas lalo pa nga itong nagalit. Inihagis nga nito ang kanyang bag sa sofa at ibinagsak ang baso ng tubig sa lamesa. Ano bang pakialam mo kung ginagabi ako sa pag-uwi ko? Ayoko nang umuwi dito eh. Dahil sa tuwing nakikita kita, lalo lang ako minamalas. Nay naman, bakit po ba ganyan kayo sa akin? Hindi niyo na po ba ako mahal? Tanong niya habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hoy Lucas, tigilan mo ako sa mga kadramahan mo ha. Wala akong panahon sa kalokohan mo. At huwag mo nang itanong kung mahal kita o hindi. Dahil sigurado, alam mo na rin ang sagot. Magmula nang dumating ka sa buhay ko, puro na lang kamalasan ang inabot ko. Kaagad na pinahiran ni Lucas ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Pilit pa nga rin siyang umiti sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Nay, ginagawa ko naman po lahat para maging proud kayo sa akin. Sa totoo lang po, kaya nga po ako naghintay sa inyo. Dahil gusto ko pong sabihin na may award po ako sa graduation namin. Best in class po ako. Wala akong pakialam, Lucas. At pwede ba? Tigilan mo na yung pag-aaral mo. Sinasayang mo lang ang oras at pera ko. Hindi na rin kita kayang suportahan. Pagod na akong buhayin ka. At sigurado naman, wala kang mararating. Kaya bakit pa ako magpapakihirap sa'yo, di ba? Mabigat ang loob ni Lucas dahil sa mga salitang yun. Kaya't umiiyak nga siyang pumasok sa kanyang kwarto para itulog na lamang ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Habang lumilipas ang araw, mas lalo nga lamang pinaramdam sa kanya ng kanyang nanay kung gaano nga siya nito kinamumuhian. Madalas tuloy siyang naiinggit sa ibang mga bata na mayroong buong pamilya dahil alam nga niyang hindi niya yun mararanasan. Bagamat lumalayo na ang loob ng kanyang nanay sa kanya, hindi pa rin tumigil si Lucas sa pagiging isang mabuting anak. Sa halip na maglaro at magsaya sa labas katulad ng ibang bata, pagkatapos ng eskwelahan, ay agad nga siyang nauwi sa kanilang bahay para ipagluto ang kanyang nanay. Pero ni minsan, hindi mo lang ito natuwa sa kanyang ginagawa. Nay, kumain na po tayo. Nagluto po ako ng pagkain. Alok niya sa kanyang nanay. Pero mainit ang ulong tumingin sa kanya ang kanyang nanay. Hindi mo ba nakikita? Busy ako. May kausap ako sa cellphone, no? Ikaw talaga, Lucas. Sinasadya mo talagang sirain ang araw ko, no? Hindi naman po, Nay. Napansin ko lang po kasi
Kanina pa po kayo hindi kumakain. Sino po ba yung kausap nyo? Wala ka nang pakialam doon. Gumagawa lang ako ng paraan para umaluan ng buhay ko. Malas talaga. Kung hindi lang ako nagkaanak, baka matagal na akong nasa ibang bansa at may maganda na akong trabaho doon. Ikaw talaga ang malas sa buhay ko. Lihim na napaiyak si Lucas noong marinig niya yun sa kanyang nanay. Pero sa halip na magtanim ng galit sa kanyang nanay, mas nilawakan na nga lamang niya ang pag-intindi dito. Hanggang sa isang araw, habang papauwi siya mula sa eskwelahan, sinalubong nga siya ng dalawa niyang kapitbahay na sila Aling Linda at Manang Cora. Parehong kilalang usisera sa kanilang lugar. Lucas, sino yung lalaki na kita namin kasama ng nanay mo sa bayan? Totoo ba yung bali-balita? May bago ng asawa ang nanay mo? Tanong ni Aling Linda. Halatang puno ng intriga ang boses. Saglit nga rin natigilan si Lucas dahil kinabahan siya sa kanyang narinig. Pero matapang pa nga rin niyang hinarap ang dalawa niyang kapitbahay. Hindi naman po siguro. Hindi po magagawa ni nanay yun, Aling Linda. Sa tingin ko po, kaibigan niya lang yun. Positibong sagot niya. Hindi pa rin nakontento si Manang Cora at siya naman ang sumingid sa usapan. Kawawa ka naman, Lucas. Maaga na nga nawala ang tatay mo. Tapos ngayon, may ibang lalaki na kaagad ang nanay mo. Kung mag-asawa siya ulit, paano ka na? Mas lalo kang mahihirapan sa buhay mo. Dahil sigurado, lalo nang walang pakialam sa iyo ang nanay mo. Naramdaman ni Lucas ang kirot sa bawat salitang binitawan ng mga kapitbahay nila. Pero ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Hindi po totoo yan. Alam kong hindi ako papabayaan ni nanay. Hindi niya papabayaan ang pamilya namin. Tugon niya sa kanyang mga kapitbahay. Umiiyak na lamang si Lucas habang pabalik sa kanilang bahay. Noong makauwi na siya, hindi niya lubos inaasahan kung ano ang kanyang makikita. Naabutan niya kasi ang kanyang nanay na nag-eempake ng mga gamit. Nay, ano pong ginagawa niyo? Saan po kayo pupunta? Tanong niya habang nanginginig ang boses. Saan pa ba, Lucas? Di sa bago kong asawa. Walang pakundangang sabi ni Gina habang abala sa kanyang ginagawang pag-iimpake. Ikinagulat talaga ni Lucas ang naging sagot ng kanyang nanay. Lumapit siya dito habang pilit na inuunawa ang sitwasyon. Bakit po kayo aalis, Nay? Wala po akong kasama dito sa bahay kung aalis ka. Nangako po kayo kay tatay na kahit anong mangyari, hindi niyo po ako iiwan. Hindi po tayo maghihiwalay, di ba? Hindi niyo po ako iiwan. Kahit gaano pa po kahirap ang buhay natin. Huminto si Gina at napabuntong hininga. Pero sa halip na magpakita ng pag-unawa o pagkaawa, mas lalo pa nga siya ng lamig. Huwag mo na akong dramahan, Lucas. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Masaya na ako sa bago kong pamilya. Kapag sumama ako sa kanila, hindi na ako mamalasin. Sasarap na ang buhay ko. Hindi yung ganito. Nay, kung ganun po, baka naman pwede, isama niyo na lang po ako. Pangako po, hindi po ako magiging makulit. Hindi po ako magiging sakit sa ulo. Gagalingan ko po sa pag-aaral para maging proud din po kayo sa akin. Tama na, Lucas. Hindi kita pwedeng isama. Nandiyan naman ang tiyahin mo. Siya ang mag-aalaga sa'yo. Pero nay naman, kayo po ang nanay ko. Kayo na lang din po ang natitira kong pamilya. Wala naman po akong kapatid. Wala na rin si tatay. Kung iiwan mo po ako na lang pong mag-isa. Ayaw ko pong maiwang mag-isa.
Tumigil si Gina at tumingin kay Lucas. Pero ang tingin ito ay puno ng pagkabagot at malamig na galit. Hindi ako nabubuhay para sa iyo, Lucas. May karapatan din akong lumigaya. At sa kasamaang palad, hindi ikaw ang dahilan ng kaligayahan ko. Kaya sorry na lang. Kailangan ko nang umalis. Napaatras si Lucas sa sinabi ng kanyang nanay. Parang isang sibat ang bawat salitang iyon na tumama sa kanyang puso. Pero pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili. Pero Nay, ako po ang anak niyo. Hindi po ba dapat ako ang inuuna niyo? Paano niyo po nagawang iwan ako? Lucas, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ko na kayang alagaan ka. Wala noong mawala ang tatay mo. Puro hirap na lang ang dinanas ko. Ang tingin ko sa'yo, isa kang pabigat. Kaya ito na ang pagkakataon na makawala naman ako sa lecheng buhay na to. Pabigat, Nay? Ganun po ba talaga ako sa inyo? Pero Nay, nag-aaral naman po ako ng mabuti. Sinusunod ko po lahat ng gusto nyo. Ano ba po ba ang kulang? Tama na, Lucas. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aalis na ako. Kung gusto mong magalit, edi magalit ka. Pero desisyon ko ito. At wala ka nang magagawa para baguhin yun. Hindi na nga nakapagsalita pa si Lucas. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang kanyang nanay. Umaasa pa rin na magbabago ang puso nito. Pero noong makita niya kinukuha na nga ni Gina ang kanyang bag at lumabas na nga ito ng pintuan nang hindi man lang lumilingon, pakiramdam niya tuloy na ngang gumuho ang kanyang mundo. Labis siyang nasaktan sa pagkawala ng kanyang tatay noon. Pero mas may sasakit pa pala doon. At ito nga ay yung pag-iwan sa kanya na natitira niyang mahal sa buhay. At ito ang kanyang nanay. Sa kabila ng mapait na pinagdaanan, gumaan ang pakiramdam ni Lucas dahil sa pagmamalasakit ng kanyang tiyahin na si Tita Sonia. Bagamat kapos na kapos nga rin sa buhay ang kanyang tiyahin, hindi nga nagdalawang isip ang kanyang Tita Sonia na patuloyin si Lucas sa kanilang tahanan, pakainin at suportahan sa kanyang pag-aaral. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Lucas ang init ng tunay na pagmamahal na hindi niya naramdaman mula sa kanyang sariling nanay noon. Isang umaga, nadatnan ni Sonia si Lucas na naghuhugas ng mga plato. May daladala nga itong mga tinapay at kape. Lumapit siya sa kanyang pamangkin at tinapik ito sa balikat. Lucas, pamangkin, itigil mo muna ang ginagawa mo. Halika, sabayan mo ako dito sa lamesa. Naganda ako ng mga tinapay at mainit ang kape. Malambing na sambit niya. Napatingin si Lucas sa kanyang tiyahin at bahagyang umiti. Huwag na po, tita. Nahiya na rin po ako sa inyo. Napakarami na pong ginagawa para sa akin. Baka lalo lamang po ako maging pabigat. Umiling kaagad si Sonia at tumawa ng mahina. Ikaw talaga, Lucas, oh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Para na rin kitang anak. At ang anak, hindi pa bigat sa magulang. Walang nagawa si Lucas kung hindi ang sumunod. Naupo na nga siya sa mesa, kaharap ang kanyang tiyahin, na mayroong masiglang ngiti sa muka. Habang magkasabay silang kumakain, kinakamusta nga siya ng kanyang tiyahin. Lucas, kamusta naman pala ang pag-aaral mo? May maitutulong pa ba ako? Pasensya ka na rin, ha? Kung minsan kulang ang baon mo. Pero hayaan mo. Kapag medyo lumaki ang kita ko sa paglalaba, ibibili kita ng bagong sapatos para sa graduation mo.
Hindi napigilan ni Lucas ang mapaluha sa sinabi ng kanyang tiyahin. Naramdaman niya kasi ang pagmamahal sa kanya ng kanyang tiyahin. "Maraming salamat po talaga, Tita Sonia," sabi niya. Pilit niyang pinupunasan ang mga luha na bumabagsak sa kanyang pisngi. "Kung hindi po dahil sa tulong niyo, baka matagal na po akong tumigil sa pag-aaral. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng ginawa niyo para sa akin." Hinaplos ni Sonia ang ulo ni Lucas, tulad ng ginagawa ng isang nanay sa kanyang anak. "Wala kang kailangang bayaran sa akin, Lucas. Ang tanging gusto ko lang ay makita kang magtagumpay. Gagawin ko ang lahat para magawa mo yun. Hindi ba't ang pangarap sa'yo ng tatay mo ay maging isang magaling na arkitekto?" Muling bumalik sa alaala ni Lucas ang masasayang araw noong kasama pa niya ang kanyang tatay. Ramdam niya ang pangungulila at sakit ng pagkawala ng kanyang tatay. "Kung buhay pa po sana si tatay, tita, siguro po buo pa rin ang pamilya namin. Miss na miss ko na po siya. Pati na rin po si nanay. Kahit na iniwan na niya ako." Hinawakan ni Sonia ang kamay ni Lucas para damayin ito. Hindi niya maiwasang maawa sa kalagayan ng kanyang pamangkin. Dahil sa murang edad pa lamang, labis na nga ang hirap na nararanasan nito. "Lucas, iho, alam ko kung gaano mo sila kamahal. Pero tatandaan mo, hindi lahat ng desisyon ng magulang ay tama. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ng nanay mo sa'yo. Kahit ako, galit na galit ako sa ginawa niya. Pero sana, magsilbing aral ito sa'yo. Gawin mo yung motibasyon." Tumango si Lucas sa sinabi ng kanyang tiyahin habang naghihintay ng paliwanag nito. "Kapag dumating na ang araw na mayroon ka na ring sariling pamilya, ipangako mo sa akin, ha? Hindi mo gagayahin ang ginawa ng nanay mo. Mamahalin at aalagaan mo ang mga anak mo. Kahit gaano pa kahirap ang buhay, huwag mo silang iiwanan o susukuan." Malawak na umiti si Lucas sa mga salitang narinig niya. "Opo, tita. Sisiguraduhin ko po. Kapag nagkaroon po ako ng pamilya, magiging masaya po kami. Mamahalin ko ang magiging pamilya ko at hindi ko sila iiwan." Sa tulong ng tiyahin niyang si Sonia, hindi nga nawala ang lakas ng loob ni Lucas. Nagpatuloy lamang siya sa pag-aaral. Subalit, sa tuwing nakikita niya ang kanyang tiyahin na nagkakandakuba sa trabaho, nakukonsensya nga talaga siya. Kaya naman naisipan nga rin gumawa ng paraan para kahit papaano makatulong nga rin siya sa mga bayarin nila sa bahay. Dumarami na nga rin ang mga gastusin niya sa proyekto at nahiya na nga siyang humingi sa kanyang mabait na tiyahin. Kaya napagpasya ni Lucas na mamalimos na nga lamang sa kalye. Hindi madali para sa kanya ang humingi ng limos. Sa tuwing mayroong dumadaan, nakakaramdam nga siya ng matinding hiya at takot na baka makilala nga siya ng kanyang mga kaklase o guro. Pero naiisip niya ang kanyang tiyahin at ang napakarami nga nilang gastusin sa bahay. Gustuhin man din niyang magtrabaho, walang tumatanggap sa kanya dahil wala pa nga siya sa wastong edad. Kaya tiniis na nga lamang niya ang lahat ng yun. Maya-maya pa, isang matandang babae ang huminto sa kanyang harapan at binigyan nga siya ng barya. "Ang bata-bata mo pa, iho. Bakit ka namamalimos? Nasaan ba ang mga magulang mo?" Tanong nito. Halata sa muka ang matinding awa. Napangiti si Lucas sa matanda habang pilit na itinatago ang lungkot ng kanyang boses. "Wala na po ako magulang. Ang tiyahin ko na lang po nag-aalaga sa akin.
Pero kahit po siya, hirap na rin po. Kaya po kahit papaano, gusto ko po talaga makatulong. Napailing ang matanda at bahagyang hinaplos ang ulo ni Lucas. Ang sipag mo namang bata, iho. Sana makatulong itong perang ito na ibibigay ko. Mag-aaral ka ng mabuti, ha? Napangiti ng alam mo si Lucas dahil sa kabaitan ng matanda. Maraming salamat po sa tulong nyo. Bukod sa matandang babae, marami pa nga ang naantig sa kagustuhan niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya tinutulungan nga siya ng mga ito. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pamamalimos, hindi niya inaasahan na makikita nga niya dito ang kanyang nanay na nakasakay sa isang mamahaling kotse. Tuwang-tuwa talaga si Lucas dahil hindi nga niya inaasahan na muli nga silang magkikita. Kaya mabilis nga siyang lumapit dito. "Nay, kamusta ka na po?" Maligaya niyang bati habang mabilis na lumapit para yakapin ng kanyang nanay. Pero sa halip na yakapin nga siya pabalik, itinaas ni Gina ang kamay at tinulak nga siya ng malakas. "Bitawan mo nga ako! Ano bang ginagawa mo dito, Lucas?" Galit na sigaw nito. Baka sa mukha ang pandidiri habang sinusuri ang gusgusin niyang itsura. "Nay, ako po ito. Si Lucas. Anak niyo po ako. Hindi niyo po ba ako namimiss? Hindi niyo po ba ako hinahanap?" May panginginig sa kanyang boses, ngunit nanatili ang liwanag sa kanyang mga mata. "Ano? Namimiss? Sa itsura mong yan? Hindi ko nga naisip na makikita kita dito eh. Ayoko nang makita ka. Ano bang ginagawa mo dito sa lansangan? Pinapaya mo ba ako sa mga tao?" "Hindi naman po, Nay. Namamalimos po ako para makatulong kay Tita Sonia. Ang dami na po namin gastusin sa bahay at hirap na rin po siya sa pagpapaaral sa akin." "Namamalimos? Nag-iisip ka ba talaga, Lucas? Grabe ka talaga, oh. Isa ka talagang kahiyan sa buhay ko. Baka makita ka pa ng mga kaibigan ko dito eh. Kung hindi ka sana nag-aaral, edi sana wala kayong ginagastos." Mariing sambit ni Gina. Halatang naiinis habang nakatitig mula ulo hanggang paa ni Lucas. "Pasensya na po talaga, Nay. Kaya nga po ako nandito. Dahil gusto ko pong makatulong kahit papaano. Gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Nay, baka naman po pwede. Pahiramin niyo po ako kahit konting pera." Nagmamakaawa niyang sambit habang nanginginig ang boses. "Ano? Pera? Ako pa ngayon nanghihingan mo ng pera. Wala akong perang ibibigay sa'yo. May sarili na akong pamilya. At wala akong balak na mag-aksaya pa ng oras sa'yo." "Nay, mahal ko po kayo. Kahit na ganyan po ang mga sinasabi niyo sa akin, ikaw pa din po ang nanay ko. Gusto ko lang po talaga makatulong at makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko po na maging isang arkitekto, tulad ng gusto noon ni tatay." "Kung nandito ang tatay mo, gusto niya rin tumigil ka sa pag-aaral. Hindi na yun normal, Lucas. Nahihibang ka na. Walang mararating ang katulad mo. Pulubi ka. Walang silbi. At pabigat lang." "Hindi po totoo yan, Nay. Kahit ano po mangyari, tutuparin ko ang pangarap ko. Alam ko sa sarili ko, may mararating ako. Kahit mahirap lang ako." Umiiyak na sagot ni Lucas. "Tumigil ka na nga sa ilusyon mo. Hindi ka bagay mangarap, Lucas. Isa kang kahiyan. At kung talagang mahal mo ako,
Wag na wag mo nang ididikit ang pangalan ko sa buhay mo. Galit na sambit ni Gina bago tumalikod at bumalik sa kotse. Nay, wag niyo naman po sana akong talikuran. Hindi po ba talaga kayo masaya na nakita niyo ulit ako? Masaya? Paano ako magiging masaya kung ganito ang itsura mo? Sa totoo nga lang, nakakapagsisi talaga. Ikaw pa ang naging anak ko. Umalis ka na, Lucas. At huwag mo na akong guguluhin, ha? Hindi kita anak. Tandaan mo yan. Sigaw ni Gina habang pilit na sinasara ang pinto ng kotse. Habang papalayo ang kotse, nakatayo lamang ang binata. Inaalala ang sakit ng mga salitang iniwan ng kanyang sariling nanay. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam sa pagkakataong yun. At lahat ng mga salitang binitawan ng kanyang nanay, tumatak talaga sa kanyang isipan. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya itong inspirasyon para mas lalo nga siya magsumikap sa buhay. Bagamat mahirap, dinoble nga niya ang sikap niya para makapagtapos ng pag-aaral. Sinabay niya ito sa pagtatrabaho. Masayang masaya talaga si Lucas dahil sinusuportahan siya ng kanyang tiyahin sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa niya para maabot ang kanyang mga pangarap, laging nandoon si Sonia para purihin at palakasin ang kanyang loob. Hindi matatawaran ang pag-aalaga at pagmamalasakit na ipinapakita nito sa kanya. Konting tiis na lang, Lucas. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, sigurado ako, magbubunga ang lahat ng mga pagsisikap mo. Hindi magtatagal, makakamit mo rin ang tagumpay na para sa'yo. Malumanay na sabi ni Sonia habang hinahagod ang likod ng binata. Sana nga po talaga, Tita Sonia. Kapag naging matagumpay po ako, babawi po ako. Ibabalik ko lahat ng tulong na ibinigay niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Lucas, hindi naman ako humingi ng kapalit. Ang tanging hiling ko lang, makita ka masaya at maabot mo ang mga pangarap mo. Yun lang, sapat na sa akin. Natigilan si Lucas. Hindi niya mapigilang mapaluha. Tita, minsan, hindi ko narinig ang mga salitang iyan mula kay nanay. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Niyakap siya ng kanyang tiyahin ng mahigpit. Lucas, anak, alam kong napakahirap ng mga pinagdadaanan mo. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Hindi mo rin kailangan magpasalamat. Dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay buo at totoo. Anak na rin ang turing ko sa iyo. Kaya gagawin ko ang lahat para suportahan ka sa mga gusto mo sa buhay. Hindi kita papabayaan. Salamat po talaga, Tita Sonia. Hindi ko po hayaan na masayang ang tiwala niyo sa akin. Magbubunga po ang lahat ng ito. Pangako po. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Kaya huwag kang susuko, ha? Nandito lang ako. Palagi kitang gagabayan. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Lucas na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng kawalan ng pagmamahal mula sa kanyang nanay, natagpuan niya ang pag-aaruga at pagmamahal na higit pa sa kanyang inaasahan. Muli siyang umiti, puno ng pag-asa, habang iniisip ang mas maliwanag na kinabukasan na naghihintay para sa kanya. Lumipas pa nga ang mga taon, nagbunga na rin ang lahat ng pagsusumikap ni Lucas. Isa na nga siyang ganap na arkitekto. At dahil sa kanyang natatanging galing at dedikasyon, nakapagtrabaho nga siya sa isa sa mga pinakasikat na construction company.
madaling umusbong ang kanyang karera at nakilala siya hindi lamang dahil sa husay ng kanyang mga disenyo, kung hindi pati na rin sa kanyang profesionalismo at malasakit sa trabaho. Isang araw ay pinatawag siya ng kanyang boss na si Sir Noah. Ngumiti ang kanyang boss noong makita nga siya sa opisina. "Lucas, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo," sabi ni Noah habang inaabot ang isang folder ng mga plano. "Tuwang-tuwa ang mga kliyente natin dahil napakaganda talaga ng mga disenyo mo. Ang dami nagre-request na ikaw ang humawak ng mga proyekto nila." Nahihiya pero masayang masaya talagang sumagot si Lucas. "Maraming salamat po, sir. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Nakakatuwa lang din po sa pakiramdam na maraming tao ang nagtitiwala sa akin at nakaka-appreciate ng mga ginawa ko. Pero Lucas, dahil dyan, kaya rin kita pinatawag dito. Sa'yo ko na ibibigay ang isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Alam kong kayang-kaya mo ito at nagtitiwala ako sa'yo. Hindi mo ako bibiguin." Nanlaki ang mga mata ni Lucas sa malaking sorpresang ito. Halos hindi nga siya makapaniwala sa kanyang narinig. "Talaga po, sir? Maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin. Baguhan lang po ako dito. Pero pinagkatiwalaan mo na po ako. Gagawin ko po ang lahat para maging matagumpay at maganda ang proyektong ito. Pangako po." Ngumiti ang kanyang boss at iniabot ang kamay kay Lucas. "Sigurado naman ako, magiging maganda talaga ang resulta ng proyektong yan. Huwag kang tumigil sa pagsisikap, Lucas. Sigurado ako, malayo talagang mararating mo." Bukod sa pagkahanga ng kanyang boss, hinahangaan nga rin si Lucas ng napakadami nga nilang tauhan na construction worker. "Napakabait niyo po sa amin, Sir Lucas. Maswerte mo ang mga magulang niyo at maganda ang pagbabalaki nila sa inyo." Papuri nga ni Mang Ben habang malawak ang ngiti. "Pero Mang Ben, bata pa lang ako. Ulila na ako sa ama ko. Maaga rin akong iniwan ng nanay ko. Nagkaroon siya ng ibang pamilya. Kaya noon pa man din, tanging tiyahin ko na lang din ang nag-aalaga sa akin," sagot ni Lucas habang binabalikan ng kanyang nakaraan. "Ganun po pala, sir. Pasensya na po, ha. Ngayon ko lang din po narinig ang kwento nyo. Humahanga lang po talaga ako sa inyo at nagsisilbi po kayong inspirasyon sa aming mga manggagawa dito. Napakabait nyo po. Mabait din po ang tiyahin nyo. Tama ka dyan, Mang Ben. Talagang napakabait ng tiyahin ko. Kaya nga palagi rin akong ganado sa mga trabaho ko eh. Kahit hindi siya mayaman, siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Wala ako dito sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil sa kanya." Walang kapantay ang tuwang nararamdaman ni Lucas dahil sa ganda ng takbo ng kanyang buhay at trabaho ngayon. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, mabilis nga rin siya nakapag-ipon. At ngayon, nabili na nga rin niya ang pinapangarap niyang bahay. Pero hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pinakamamahal na tiyahin na si Tita Sonia. Pagpasok nila sa bagong bahay, hindi maitago ni Tita Sonia ang kanyang emosyon. "Lucas, totoo ba ang lahat ng ito?" Tanong ng kanyang tiyahin habang pinagmamasdan ang maaliwalas na sala at malawak na bakuran. Napakaganda nga rin ng disenyo ng bahay. "Grabe, Lucas. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. May sarili na tayong bahay. Noon ko pa ito pinapangarap.
Kaya maraming salamat, Lucas. Dahil tinupad mo yun. Ngumiti naman si Lucas. Pero may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Walang anuman po, Tita Sonia. Sa totoo lang, kulang pa po ang lahat ng ito para masukulian ng lahat ng sakripisyo at pag-aaruga niyo sa akin. Kayo po ang tumayo bilang magulang ko. At hindi ko po malilimutan ang lahat ng kabutihang ginawa niyo para sa akin. Lumapit ang kanyang tiyahin at niyakap siya. Noon pa man, Lucas, naniniwala na ako sa iyo. Alam kong malayo ang mararating mo. Kung nabubuhay lang sana si kuya, ang tatay mo, sigurado, proud na proud siya sa lahat ng mga narating mo. Napaluha talaga si Lucas sa mga salitang yun. Hindi niya maiwasang maalala ang kanyang namayapang tatay. Sa kabila ng maagang pagkawala nito, palagi niyang nararamdaman ang paggabay nito sa bawat desisyon at hamon sa kanyang buhay. Tita, kung nasaan man si tatay ngayon, gusto ko rin siyang pasalamatan. Dahil kahit hindi ko siya kasama, pakiramdam ko po, hindi niya ako iniwan. Sa bawat tagumpay na meron ako ngayon, alam kong kinagabayan niya ako. Hindi niya ako pinapabayaan. Tama ka dyan, Lucas. Hindi ka pinapabayaan ng tatay mo. Sayang nga lang talaga. At hindi ka niya nakikita ngayon. Hindi niya nakita na isang ganap ka ng arkitekto. Sa mga sandaling yun, napagtanto ni Lucas na hindi lamang tagumpay ang sukatan ng buhay. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong nagmahal sa kanya. Sa bagong bahay na ito, hindi lang mga pangarap ang natupad, kung hindi ang pangakong lagi silang magkasama ng kanyang tiyahin, anuman ang mangyari. Patuloy pa nga ring umunlad ang buhay ni Lucas. Masaya siya sa kanyang trabaho at sa direksyon ng kanyang buhay. Pero isang araw, sa isang proyekto ng kanilang kumpanya, hindi nga niya inaasahan ang pagdating ng isang babae na ganap na magpapabago sa kanyang araw. Habang binabantay ng progreso ng construction site, natanaw niya ang isang babaeng trabahante. Halata ang pagod nito, pawis na pawis, at tila pasan ang bigat ng mundo. Pero higit sa ikinagulat ni Lucas, ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Nagkatitigan sila, at sa isang iglap, mabilis nga itong lumapit sa kanya. Lucas, kamusta ka na? Tanong ng babae. Halos hindi makapagsalita sa sobrang kaba. Natatandaan mo pa ba ako? Mapait nang ngumiti si Lucas. Opo, Nay. Hindi ko po kayo makakalimutan. Dahil bata pa lang ako, iniwan mo na ako. Napalunok ang kanyang nanay at halatang hindi mapakali. Pasensya ka na, anak. Sa lahat ng mga nagawa ko noon. Hindi ko naman ginusto yun eh. Sa sobrang hirap lang ng buhay, natukso ako na gumawa ng maling desisyon. Akala ko, makakabuti yun para sa atin. Matagal na po nangyari yun. At ayoko na rin balikan pa yun. Pero bakit ko pala nandito? Noong huli po tayo nag-usap, hindi po ba ang sabi niyo sa akin, ayaw niyo na ako makita? Nakasakay ka pa noon sa isang mamahaling kotse. Sagot ni Lucas habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Napayuko ang kanyang nanay sa sobrang hiya. Matagal na kasi kaming hiwalay nang napangasawa ko, anak.
Naghanap siya ng ibang babae at iniwan ako. Pagkatapos noon, mas lalo ako naghirap. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Hirap na ako sa buhay, Lucas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung nahihirapan na po pala kayo noon, bakit hindi po kayo nagpakita sa akin noon pa lang? Ang dami ko pong pinagdaanan sa buhay. Bago ko marating ang kinatatayuan ko ngayon. Madalas akong inaalipusta noon sa eskwelahan dahil wala akong mga magulang. Pero lahat ng yun, tiniis ko. Kahit na nagalit pa ako sa mga sinabi niyo noon sa akin. Aminin ko po, may mga araw pa rin na hinihintay kitang bumalik. Pero umasa lang ako sa wala. Mabuti na lang din, nandyan si Tita Sonia sa tabi ko. Napunan niya ang lahat ng mga pagkukulang niyo. Siya ang tumulong at nag-aruga sa akin. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Gina sa kanyang narinig. Anak, aminin ko, naging makasarili ako. Naisip ko na kapag binalikan kita, baka mas lalo lamang ako maghirap. Pero hindi pa naman huli ang lahat, diba? Pwede pa naman ako bumalik, diba? Bumabawi ako sa iyo ngayon. Kaya nga noon narinig ko na nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya. Ginawa ko ang lahat para makalapit sa iyo. Bakit niyo pa po yung ginawa? Hindi po ba sabi niyo noon, ayaw niyo na ako makita? Lucas, nagkamali ako noon. Kaya ngayon, gusto ko nang itama ang lahat ng iyon. Gusto kong bumalik sa buhay mo, anak. Gusto kong tumira sa magandang bahay at magkaroon ng maayos na buhay. Marami man ako nagawang pagkukulang noon. Hindi pa rin mababago ang katotohanan na ako pa rin ang nanay mo, di ba? Yan din ang sabi mo noon. Mabilis na pinahay ni Lucas ang luwang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Sa maghalong galit at sakit, tumingin siya sa kanyang nanay. Tama po kayo. Kayo po ang nagluwal sa akin. Pero ngayon, hindi na po ikaw ang tinuturing kong nanay. Si Tita Sonia po ang nagpakahirap at nagsakripisyo para sa akin. Kahit na mahirap ang buhay namin, naniwala siya sa kakayanan ko. Utang ko po sa kanya ang lahat ng tagumpay na meron ako ngayon. Pero ikaw, hindi ka nagpakananay sa akin. Iniwanan mo ako noong mahirap ang sitwasyon. Pero Lucas, tsahin mo lang siya. Ako pa rin ang nanay mo. Hindi mo na ba talaga ako kayang bigyan kahit na isa pang pagkakataon? Mariing sagot ng kanyang nanay. Huminga ng malalim si Lucas. Pilit na pinapakalma ang damdamin na bumabagabag sa kanyang puso. Masaya na po ako sa buhay ko. Kahit wala kayo, kontento na po ako na si Tita Sonia lang ang kasama ko. Pero huwag po kayong mag-alala. May utang na loob pa rin naman po ako sa inyo. Dahil kayo ang nagbigay sa akin ng buhay. Sige, tutulungan po kita sa abot ng aking makakaya. Pero hindi ibig sabihin noon, tatanggapin na rin kita bilang nanay ko. Dahil hindi yung ganun kadali. Napaluha na lamang si Gina sa naging desisyon ng kanyang anak. Ang bawat salita ni Lucas ay parang matalim na punyal na tumama sa kanyang puso. Doon niya rin naramdaman ang matinding pagsisisi na matagal na nga niyang iniiwasang harapin. Para sa kanya, marahil ay ito na nga rin ang karma sa lahat ng kanyang mga naging pagkukulang
bilang isang nanay. Kung hindi niya iniwan noon si Lucas at kung hindi nga siya nagpadala sa tukso at maling desisyon, hindi sana lalayo ang loob sa kanya ng kanyang sariling anak. Samantala, sa kabila ng emosyonal na pagtatapos ng huling pag-uusap nila ng kanyang nanay, naramdaman ni Lucas na tila nabunutan na nga siya ng tinik sa kanyang dibdib. Matagal na nga niyang bitbit ang bigat ng hinanakit mula sa kanyang nakaraan. Pero sa wakas, nagawa na nga niyang harapin ang kanyang nanay at maibigay ang tulong na kaya niyang ibigay. Gaya ng ipinangako niya, binigyan nga niya ito ng pera para makapagsimula ng negosyo at bagong buhay. Pero naging matatag pa nga rin siya sa desisyon na hindi pa nga niya ito kayang tanggapin bilang kanyang nanay. Sa halip, mas pinagtuunan na nga lamang niya ng pansin ang kanyang tiyahin na totoong naniwala sa kanyang kakayahan. Tita Sonia, may gusto po akong ibigay sa inyo. Aba Lucas, ano naman yan? Yan ka na naman ha? Di ba ang sabi ko sa'yo, hindi mo na rin kailangan pang gastusan pa ako. Sapat na itong bahay. Masaya na ako dito. Pero Tita Sonia, hindi lang naman po bahay ang gusto kong ibigay. Sambit niya habang inaabot ang isang maliit na kahon ng susi. Nandito po ang susi ng kotse nyo, tita. Gusto ko mas maging komportable kayo kapag lumalabas. Lalo na po kapag may kailangan kayong gawin. Nanlaki talaga ang mga mata ni Sonia sa sobrang gulat. Lucas, napakalaki na ng mga binibigay mo sa akin. Hindi ko alam kung karapat dapat pa ako sa lahat ng ito. Tita, lahat ng ito ay para sa inyo. Gusto ko pong maranasan nyo ang maginhawang buhay. Dahil kayo nagsakripisyo para sa akin noon. Ito po ang paraan ko para masuklian ang lahat ng ginawa nyo para sa akin. Tumulo ang luha ni Sonia habang yakap-yakap si Lucas. Wala akong ibang hiling kung hindi makita kang masaya at matagumpay. Ngayon, lahat ng iyon natutupad na. Napakswerte ko. Dahil ikaw ang naging pamangkin ko. At para ko na ring anak. Tita, hindi lang po kayo ang maswerte. Ako rin po. Maswerte ako sa iyo. Dahil sa inyo, naranasan ko pong magkaroon ng isang tunay na pamilya. Mahal na mahal ko po kayo, tita. Mahal na mahal din kita, anak. Walang araw na hindi kita ipagmamalaki. Sa gabing yun, nagdiwang silang dalawa ng simpleng salo-salo. Masaya at puno ng pagmamahal. Habang iniwan na nga ni Lucas ang mga bigat ng nakaraan para yakapin ang magandang kinabukasan kasama ang kanyang tunay na pamilya, ang kanyang tita Sonia. Marami siyang mga nalaman sa buhay. Pero isang pinakamahalagang aral para sa kanya ay ang halaga ng pagpapasalamat at pagbabalik ng kabutihan sa mga taong tumulong sa kanya para marating ang tagumpay. Ang aral na ito ay hindi lamang magiging gabay sa kanyang trabaho, kung hindi isa ng aring pamana na buong puso nga niyang ipapasa sa kanyang mga magiging anak para patuloy nga rin na magbigay inspirasyon sa iba pang tao. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Lucas. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang katotohanan ay may mga tao talaga na aalis sa ating piling sa oras na kailangan natin sila. Gayunpaman, piliin pa nga rin natin na maniwala sa ating sarili at ipakita sa kanila na kakayanin nga natin ang lahat. Maniwala pa nga rin tayo sa ating sarili at huwag tayong tumigil
na abutin ang ating mga pangarap. Dahil kung hindi tayo titigil, darating din ang oras na makukuha nga natin ito. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.